Magandang araw mga bata! Ako nga pala si Kuya RV, isa sa mga kwentista at staff ng Albay Provincial Library and Information Center. Narito ako ngayon upang magbigay ng isang kwento na tsak kapupulutan nyo ng aral. Pero bago ko magsimula, may mga katanungan lamang ako. Mga bata, meron ba kayong mga kaibigan? Wow! Bukod sa mga tao, itinuturing nyo rin ba na kaibigan ng ating mga alagang hayop? Magaling! At dahil dyan, ang pamagat ng ating kwento ay ang unang kaibigan ni Iko. Sinulat ni Agatha Barcina at ginuhit ni Alan Victor Misalutya. Atid sa atin ng Let's Read of the Asia Foundation. Tara, simulan na natin. Gusto ko lang naman may magmahal sa akin. Pero paano mangyayari yun kung palagi akong iniiwasan ng mga tao? Yan ang palagi kong iniisip. Dahil sulog ang kalahati ng aking katawan, walang buhok, pangit at madaming peklat. Ang tingin nila may nakakawa akong sakit kaya ayaw din nila sa akin. Gusto ko lang naman makakain, makipaglaro at mahalin ng mga tao. Habang naghahanap ako ng pagkain, may mga batang binabato ako ng mga bato habang sumisigaw, "Nakakadiri ka, alis!" Hindi ko sila pinansin at nagpatuloy lang ako sa paghahanap ng pagkain. Ngunit hindi sila tumigil kaya umalis lang ako. Gusto ko lang alagaan at mahalin. Ngunit paano ko mararamdaman ang ganyan kung palaging masasakit na salita ang tinatapon sa akin? Saan man ako magpunta? Meron ding mga mabubuting tao na nagpapakain sa akin, tulad ng bata sa panenderiya na nagbibigay sa akin ng tinapay. "Salamat sa pagkain. Anong pangalan mo?" Itanong ko. "Ako si Kiko. Ikaw?" May sasabihin pa sana ako, ngunit napagpasyahan kong umalis nang mapansin ko ang dumaraming tao sa tabi ng panenderiya. "Paalam!" Narinig kong sabi ng bata. Maraming mga tao tulad ni Kiko na nagpapakain sa akin, ngunit mayroon din ilang nagpapatuloy na itinataboy ako. Isang araw, habang naghahanap ako ng makakain, napadpad ako sa isang bahay. Umakyat ako sa bakod at nakita ko si Kiko na nagdidilig ng mga halaman. Papunta na sana ako sa kanya, may makita akong ahas na sumitsitsit sa likod niya. Mabilis ko itong inatake gamit aking mga kuko. "Shhh! Umalis ka sa akin! Umalis ka sa akin!" sabi ng ahas. "Hindi ako papayag na saktan mo si Kiko," sabi ko. Nang makita ni Kiko ang nangyayari, mabilis siyang tumakbo papasok ng bahay. Sumigaw, "Papa, dali! May ahas sa damuhan natin!" Nung wala pa ang ahas, lumayo ako. Mabilis na lumabas si Kiko at ang kanyang ama. Tinuro ako ni Kiko nang makita ko ang kanyang ama na may hawak na pala. Nakaramdam ako ng takot. Sasaktan niya ba ako? Ngunit na makalapit siya, dinampot niya ang ahas at nilagay sa loob ng sako. Lumapit palapit sa akin ang tatay ni Kiko. "Kiko, anong sasabihin mo sa pusa?" tanong niya. Aalis na sana ako nang magsalita si Kiko. "Salamat!" Lumapit siya sa tabi ko at ako ay niyakap. Di ko namalayan na nakatulog ako sa dibdib ni Kiko. "Iko, halika, maglaro tayo," tawag ni Kiko. Inampon nila ako. Binusog nila ako ng pagmamahal. Palagi ako nagkikipaglaro kay Kiko at natutulog sa tabi niya. Sobrang saya ko. At dyan nagtatapos ang ating kwento ngayong araw. Talagang napakaganda ang pagkakaibigan ni Kiko at ni Iko dahil sila ay nagtutulungan. Muli, ako po pala si Kuya RV. Nag-iwan ng kasabihang ang pagtulong ay di lamang sa kapwa kundi matuto tayong malasakit sa ating mga alaga. Huwag kakalimutan mag-follow, like and subscribe sa Facebook page at YouTube channel para sa iba pang kwento na kapupulutan nyo ng aral. Hanggang sa susunod na kwento, paalam!